Miss Gabaglita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Pangga, nagchismisan kami ni Sisa off-air. Truly, madly, deeply blue. Ang Pangga, wag mo sabihin radyo, sabihin mo. Sabihin mo! Yan! At syempre mga pangga, sa lahat pa rin po ng mga nakatutok sa atin. Ayan, via their transistors. Wow! Transistors. At syempre sa mga nasa sa pantang transportasyon. Ano yun talaga? Pampublikong transportasyon. Public utility vehicles. Hello po sa inyong lahat dyan, diba? Magandang umaga po sa inyong lahat. Ay, gusto kong batiin ang mga taga-Itchagi. Hello po! Magandang umaga. Bakit? Ano ba meron dyan sa Itchagi? Marami daw nakikinig sa atin ngayon. Uy, kanina may nagpapabati dyan sa Pasig, si KK. Kanina may pinapabati siya ng pamilya. Yes. Nasa loob daw sila ng tricycle. Akala ko ng maleta. Oo, parang, ano lang, buong pamilya nila sa maleta. Minaleta sila. Nagtipid sa ano. Nagtipid sa airfare. Dito na tayo sa cargo. Ipadala mo sa to go. Kaya, o kaya ipadala sa MB, Princess Cora. Kaya sa lahat na lang, diba? Kaya sa lahat tayo bumili ng ticket, o diba? Pagkasya yung lahat ang dapat sa maleta. Diba? Para isahan lang ang bayaran. Hatiin mo muna si nanay. Ilagay sa kabilang maleta. Ako po ay nagpapatherapy ngayon ng carpal tunnel syndrome ko. Ay, ano kaka-appear yun? natin, ha? Anong carpal? Mamaya papaliwanag ko sa'yo. Ay. Oo. Dahil minsan naninigas na tong isa kong kamay. Dahil, di ba, dati nga, yung trabaho ko dati. Carpal syndrome? Ganun? Carpal tunnel. Carpal. Oo. Kaka-appear namin ni Sisa, parang wala din nangyayari. Sumasakit-sakit pa rin. Ay, nako. But anyway. Hello pa rin po sa mga nanonood sa atin via our digital platforms on Facebook, TikTok, and of course, ating mga team replays on YouTube. Hello Philippines and hello world. Corrected by Mare. Yung mga nasa abroad, hello po sa inyong lahat san. Bye-bye, Lindsay. Ayan. Next week, uuwi na dito si Sanjo Marudo, yung pelikula nila. At naimbitahan tayong sumalubong sa kanila. Uy, Sanjo! Diba? Dumalaw ka naman dito. Oo. Paamoy ng kilikili. Ay. Tingin mo, dadalaw pa yung tao. Naiinis. Bakit ba? Oo. Alam mo yun, ako yung unang-unang host na gagawa nun sa showbiz industry. Ang umamoy ng kilikili ng aktor. Baka sampalin ka ni Ibiang at saka ni ano. Sampalin ako ni Ni Ria Atayde. Ria Atayde. Uy, hello po sa inyong lahat. Lagot ako kay Mama Sylvia. Oo. Wow. Nanay niya yun, di ba? Ni Ria Atayde. Oo. Ano? Batiin ko lang din. Alam mo, hindi ko alam yung family tree nila. Wow, hindi mo alam yung family lang nila sa showbiz. Ano pangalan ng tatay ni Ria Atayde? Si Mr. Atayde. Ano pangalan ng kapatid ni Ria Atayde? Si San Atayde. Hindi, si Arjo. Brother, oo. Si Arjo. May kapatid pa siyang babae na isa. Anong pangalan? Si Little Sister Atayde. At yung kanilang nanay na si Sylvia. Oo. Not Latore. Sanchez. Oo. Napakagaling, napakahusay na actress. Mata-mata lang. Of all time. At in fairness, sa producer na rin yun ngayon. Diba? Parang ilang mga concerts na. Nag-cancel, diba? Si Sylvia Sanchez. Diba? Nag-cancel. Uy, congratulations po. Nagdelata? Cannes Film Si bakla naman po, sobrang bubo. Akala ko kasi, alam mo yun, nagsawa na sila kakakarne, kaya nag-canned goods. Pakita mo si Sylvia Sanchez. Nagbubukas ng sardinas. Uy, wag ka, kasi dumating daw sa point na ganun, umuwi sila sa Zamboanga. Uy, pero alam mo yun, sobrang minsan nakakatuwa yun, Mare, kasi alam mo yun, yung sinasabi ko, diba? Minsan totoo naman yun. Ewan ko kung nararanasan nyo din ito sa mga nakikinig sa atin. Minsan, diba, na-experience nyo yung nagsawa po kayo na kakakain ng karne, ng baboy, ng manok. Alam mo, nami-miss nyo po, alam mo yun, umabot ba sa punto po na namiss nyo din pong magsardina? Ay, oo, yung lalagyan mo ng kalamansi lang. Ako ganun. Ay, papadalan kaya tayo ng Youngstown sardines. Uy, birthday ko na po sa Tuesday. Kahit po mga 10 case, 5 po kami. Tignan natin kung sino magpapadala. Si Youngstown ba o kaya si Ligo? Oo.
Tignan nga natin kung maganda talaga ang pagpapalaki. Oo. 'Di ba? Sino ba may-ari ng Hello po sa inyong lahat. At syempre sa Hungry Paras kay Ma'am Regina Tan. Oo. Yung 30 po na pork silog. Tita Alice siya balat-bat. Oo nga pala. Tita Alice. Oo, diba? kasi sabi niya na operahan na daw siya 2 beses sa carpal tunnel niya. So ako nag-aalala ko. Ay talaga. Kasi Mare, hindi na ako makakaganon kapag kapag... Tita Alice, kung magaling na po kayo, birthday ko po sa June 17. Ha? Oo. Ngayon, Tita Alice, parang gusto namin ng pansit. O, diba? Yung may toasted siopaw. Oo. O, diba? Masarap yun. Ang sarap nun sa pananghalian. Oo. Ay, pero naku, ito, hindi Chumika na ka sarapan. Oo nga. Hindi talaga. Oo. Alam mo yun, parang nag-public statement, pero... Tawagin mo muna si Yobab. O, diba? O, tawagin ko nare. Oo. Eto na ang pambansang akab. Akabaka? Ay, mali. Tuwang-tuwa na naman yung si Mario Palmera. Oo. Kasi Pero Mare, finally nagsalita na ang tinaguriang pambbansang Yobab na si Lynn Castro sa kontrobersiyang kinasasangkutan ngayon dahil sa ginawang food review sa isang cafe sa Iloilo. Kaliwat kanang pagbabatikos ang tinanggap ng content creator mula sa publiko matapos mag-viral ang kanyang video kung saan sinabi niyang hindi masarap ang lahat ng drinks at lafang sa naturang coffee shop. Nakakaloka. Oo, sabi ng vlogger, after nilang manood ng sine, ay naghanap nga sila ng coffee shop para makainan. Oo. Nataon doon sila ng isang cafe sa Iloilo hanggang sa magdesisyon na nga silang pasukin. Grabe naman yung pasukin. Ay, para magnanakaw naman. Nilooban. Oo. Ang sarap. Wow! Matapos silang pasukin, si Kapitan na Lala. napagkamalan po kasi nilang pinto sa sakaluwagan. Grabe naman, bintana pa lang ako. Okay. Hindi ba kasi yung muwa? Pwedeng akyatin. Wow. Yun na nga. Inaakyat ang aking lagusan. Kasi, Bintana lagusan ni Sisa ang tawag doon. Yes. Masaya kaya doon. Try nyo minsan. Pero balik tayo. Talagang in-order daw nila, Mare, ang halos lahat ng nasa menu. Para matikman na ang mga ito. Pero ang sabi nga ni Yulin, honestly, hindi talaga ako nasarapan. And opinion ko naman po yun. Okay. Ngayon ay himay-himayin natin ang nangyari kay Yulin. Sige. Oo. Kasi di ba, Mare, actually sinagot nila yung unang bungad mo. Ang tagal nun. Kung himay-himayin si Yulin. Hindi siya. Una sa lahat, walang ganong kalaking turkey. Yobab nga, di ba? Oo nga Susuntokin na kita. Ang hirap mo naman kausap. Hindi, gusto ko magpahiwatig kasi lalo yung sa mga taga Macau. Hello sa inyo. Rigor family. Yung mga nanonood daw from Rigor, Brunei. oo. Si Enna. Tapos yung mga nanonood sa Dubai na sina Mayet. Maniniwala po ako dyan kung talaga nasa Dubai po kayo. Oo, kapag natikman namin yung currency. po yung QR code. Grabe sa programa talaga eto na nga. Kasi ang sabi doon ni Yobab, dahil sinagot nga nila yung unang bungad mo na bakit hindi ba sila in-next deal. Una sa lahat, sabi ni Yobab, lahat na kinakain niya sa vlog niya is binabayaran niya. May mga pagkakataon nga daw na tinatanggihan pa niya ang mga produkto na hindi niya pinaniniwalaan or hindi siya nasasarapan. Which is good. Totoo. Ngayon, ang napansin lang ng mga netizen is nag-sorry naman siya doon sa coffee shop. Kasi ang sabi niya ay parang hindi siya naging constructive. Oo. Parang sinabi lang niya na hindi masarap yung pagkain, pero hindi niya rin sinabi kung ano ang kulang. 'Di ba? 'Di ba dapat ganoon kapag nag-ano ka? At sinabi din niya na hindi siya parang Gordon Ramsay na na food critic. Ngayon, Mare, ang nakakaloka nga lang nito is yung mga netizen, hinahanap nila yung sinseridad. Though merong sinseridad, pero kasi may hinahanap silang something doon sa pagsusorry ni Yulin. Which is, yung bawiin niya siguro yung sinabi niya. Which is, hindi nagtagumpay ang mga netizen kasi sinabi niya doon na hindi talaga siya nasarapan. Bilang siya si Yulin. Sa kanya. Oo. Diba? Iba nga kasi yung panlasa niya. May mga ilang netizen din ang naplastikan at medyo nagtaas ng kilay doon sa sinabi niya na hindi niya alam na gano'n na pala yung gravity ng kanyang, na may voice na pala siya.
ilan na ba ang Facebook, ilan na ba ang YouTube followers ni Yulin? Parang nasa ang dami million na. Sa tingin mo ba, kapag gumanon, di ba, halimbawa lang, 100,000, tignan natin ngayon, diba? Ilan ang alam mo na sa million na ba siya? Di ba? Yung tipong umabot ng milyon ang iyong ayan 534,000. Kalahating milyon. Kalahating milyon. Mare, pag may kalahating milyon ka ng followers, hindi mo pa ba iisipin na maski papano, pinapakinggan na ng mga tao ang sinasabi mo? Correct, diba? Ang sabi niya, Mare, influencer. Oo. Diba? Hindi niya daw alam na ganun na pala siya ka-impluwensya. Oo. Bakit tinatanggap mo yung trabaho ng iba para lang, alam mo yun, i-endorso mo kung hindi mo alam na ma-influensya ka na? Kung hindi mo rin naman alam na bawat sasabihin mo pwede na maka-apekto sa bawat brands na nagbibigay sa'yo ng trabaho. Oo. Diba? Yun yung mga pwede mong nang ibutas Kalakip na pagsabi mo ng content creator ka, is kakambal nito ang pagiging influencer. Correct. Kasi bakit ka nga ba gumagawa ng content? Not just to entertain other people, but para magbigay kaalaman sa mga produkto, sa pagkain na masasarap, 'di ba? Na kaya ka din influencer kasi 'di ba dapat ang mga lumalabas sa bibig mo is makaka-good influence sa iba at hindi makaka-bad influence. Ngayon, Mare, ako naman ay galit doon sa ginawa ni Yulin, pero hindi sa kanya. Ang hindi ko lang din maintindihan sa ibang mga netizen, which is sinasang-ayunan ko sa paghingi ng paumanhin ni Yulin Castro, yung ginamit ito paraan upang nang sa ganun ay mang body shame. Bumalik tuloy sa isipan ko yung sinasabi nila na chubby is the new sexy. Na napaplastikan ako sa mga nagsasabi nun, especially dun sa mga nagpo-post sa social media, kung saan nilait-lait nila yung katawan ni Yobab. Diba? Huwag kayong magsabi ng chubby is the new sexy. Kung may mga nagkamaling mataba, ginagamit nyo na yan, or may laman, ginagamit nyo yung pagkakataon na yun upang lait-laitin yung kanilang katawan. Kasi tama nga naman si Yulin doon sa part na yun. Magalit kayo sa ginawa niya, hindi sa kung ano yung kanyang, 'di ba? Kung ano yung kanyang sukat. Tama. Kasi may mga ilang mga netizen na, 'di ba? May mga ilang netizen na plus size na nakikita yung mga komento ninyo na aapektuhan din. Kagaya ko, Mare. 'Di ba? Hindi ganun kadali magpapayat. Hindi totoo naman. Pero in fairness, at for sure kayo mga nagsasabi na si Yobab daw kesyo dapat kaning baboy ang kinain. Hindi ko pinagtatanggol si Yobab kasi mali siya doon May mga ganun parang kasi hindi naman na yun kaakma-akma. 'Di ba? Para sabihin nyo na porket tao pa rin yan. Malaki lang siyang tignan sa atin pero 'di ba? Malaki talaga. Para tawagin yung baboy, hindi siya baboy, tao siya Siya na mismo, si Yobab na mismo tumawag sa sarili niya kasi. Tinawag niya yung sarili niyang ganyan. Okay na yun kasi kumbaga tinanggap na niya. Kaya lang sa aspeto lang ng kasi yung paghingi niya ng, alam mo yung pag-explain sa sarili niya. Isa rin sa napansin ng mga tao, yung komento netong si Kevin Monteliano na siyang kasama niya parate. Na parang tipong hindi raw din na sinasang-ayunan kasi yung ibang mga content creator o yung mga vlogger daw na sinausawan na yung issue. Isa pa yan. Diba? Sinabi niya na na sinausawan na daw ng mga ng mga vlogger. Na mga walang namang alam. Unang-una, 'di ba? Siguro ang ano masasabi mo bilang tayo dito ay baklitas na tayo na napag-usapan pumikap natin. Tayo 'di ba? Unang-una, 'di ba? Kung ayaw niyo pala din mapag-usapan, bakit po kayo gumagawa ng content na ipinopost sa internet? Pangalawa, bakit niyo po ginawa yung na yon, yung content na yon? Kasi di po ba gusto niyo mapag-usapan, gusto niyo mag-viral? Kasi hindi naman po kayo magpo-post. Gusto niyo mapanood. Oo, gusto niyo din pong umingay kayo dahil sa ginawa niyo lang na ganyan. Kasi unang-una, 'di ba? Para i-video mo na mga kumakain ka sa isang restaurant para sabihin mong na hindi masarap lahat ng pagkain nila, tapos ipopost nyo. Tapos ngayon, meron po kayong public apology na ganito. 'Di ba? So ano pong ibig sabihin nun? Pinost nyo, pero ayaw nyong mahusgahan kayo ng tao? Ganun po ba yung datingan? Hindi rin po nakikisaw-saw ang tawag dito kasi unang-una, kayo po ang nag-post ng impormasyon na ito. Ngayon, napapanood po ng lahat. So ayaw nyong magbigay ng opinion yung ibang tao sa ginawa nyong mali. At saka bakit ganito yung public apology? Ito lang yung tanong ko. Yung pag-a-apologize nila, naka-monetize. Oo, may commercial. 'Di ba? Bakit? 'Di ba? Yung mga ganung aspeto. Hindi, bilang hindi naman natin i-judge yun kasi syempre,
bread and butter nila ang pagko-content Yes, I know. creating. Pero yung dun lang sa aspeto na yun na sinasabi ni Kevin Monteliano nga na yung mga nakisawsaw na sa wala naman ding alam, di ba? Magpa-burger daw tayo. Di ba? As an influencer naman at syempre sa mga, syempre, parte na rin po kayo ng limelight, di ba? Ng entertainment world. Di ba? Hindi lang basta artista. Di ba? Isa lang din ang masasabi ko patungkol doon sa sinabi niya nga yung mga kumita na in everything. Di po ba? Yan Kumita ka ba? Ha? Parang wala naman akong natanggap. Kaya nga. 'Di ba nakita? Yung sinasabi niyo pang nakisawsaw sa issue na walang alam, na parang, teka sandali na tipong, wait lang di po ba as an content creator, alam niyo po, right from the start, sabi nga ni Meme Vice, pag ikaw ay influencer na, clout lagi ang habol mo. 'Di ba? So, kumaga parang syempre, Sinabi ba yun ni Vice? 'di ba nung nag-ano tayo, yung TikTok tayo. Kasi tinanong, hindi naman ganoon ang pagkakasabi. Oo. Kasi tinanong natin, may gusto ka bang linawin? Sabi niya, Correct. bilang clout chaser. Oo, bilang clout. Pero hindi naman sinabing, bakla ka. Sabihin ni Meme, don't put words into my mouth. Mali. Yun. Bilang clout chasers tayo, diba? Hindi natin tatapusin. So sinasabi mga mo ba na issue. clout chaser sila? Sino? Yung sila, Yobab. Hindi ba? Bakit nila pinost? Ayun lang. Diba? Saka Iisipin right mo from din the start para sabihin niya na hindi niya alam na magkakaroon ng ganong epekto sa'yo. Alam mo magkakaroon ng epekto yan at nagkakaroon ng epekto yan sa lahat ng videos na ginawa mo na katulad na ganon. Oo. Diba? So hindi po ba pwedeng sabihin excuse yan na hindi mo alam na meron ka ng ganong kalaking epekto sa tao. Oo. Diba? At lilinawin lang din natin kasi sinabi ni Yobab doon sa kanyang YouTube video na hindi po ang buong Iloilo yung may hindi masarap na pagkain. Kasi sa totoo lang, sabi nga niya, 30 kilos daw ng Gimaras Mango ang kanyang shinip papunta ng Maynila dahil nga nasarapan siya sa pagkain. Oo. Yun lang nga daw restaurant na yon, yung cafe na yon, at saka pasalubong store daw, may brand doon na hindi niya daw nagustuhan, maybe Luma daw. So, ewan ko anong brand yon, pero kumalat na din yung video na yon, hindi pa nagre-react yung may-ari ng pasalubong product na yon. Yung produkto ba yun? Letter B yun? Kasi produkto yun ng yung produkto na pasalubong na yun, produkto yun ng Iloilo. So, yung letter B yun, for sure. Hindi ko lang sure kung baka yun. Kasi diba sila yung gumagawa ng mga delicacies na pangpasalubong Ayan ang hindi natin alam kung yan ba yun. But anyways, eto lang panggano, hindi sa pinagtatanggol ko o si Yobab, di ba? Bilang naiintindihan ko siya sa part na siya ay plus size, doon lang po tayo sa galit nyo sa sa kanya, 'di ba? Sa ginawa niya. Yung ginawa lang niya, doon lang tayo umikot. Wag na kung sino-sino, wag na yung pamilya niya, siguro 'di ba? Wag na yung kung ano-ano. At sinabi din naman niya na may natutunan siya dito. 'Di ba? Masakit nga lang na paraan pero dito sa part na ito ay may natutunan siya. Si Kevin Monteliano ay humingi din po ng paumanhin sa publiko at sinabi niya na dahil siya ang kaibigan at laging kasama ni Yobab, mas magiging siya ngayon, mas magiging cautious at the same time ay mapagpaalala sa kaibigan. Kasi nga naman, you don't tolerate your friend na gumagawa ng hindi maganda, di ba? At saka tama 'yon yung sinabi niya na kapag nagsasalita sila ng tungkol sa pagkain, be specific and constructive. Yes. Di ba? Kung ano yung kulang doon sa sinabon mo, banlawan mo. Di ba? Totoo naman din. Diba? Sabi tuloy ni naku, kung si Sir Jojo Mendres yung kumain sa resto na yan, lahat doon, libre na to. Uy, palakpakan natin si Sir Jojo. May bago siyang song dito sa Energy FM. Ano yung song na yon? I Love You Boy. I Love You Boy. At abangan ninyo dahil soon, na kinantayan ni Timmy Cruz. Diba? Ilang taon ka nung tumutugtog yan? 13. 13? Oo, pausbong pa lang ako. Anong pakiramdam kanina nung pinapakinggan mo na si Mr. Jojo Mendres ang kumakanta? Parang nanumbalik ang aking pagkadaligingding. Talaga? Sikip ka nun, Mars? Yes, syamang sikip. As in. Hindi mo madadaan. Naglalakjo ka na! Ayun, so enough na kay Yobab wag niyo nang i-bash ng i-bash. Tama na, kung nag-public apology na. Pero may mga words na lang kasi sila na, alam mo yun na dapat inisip muna nila kasi nga mahirap na kasi ngayon pagdating sa social media. Lahat na lang ng bagay na papansin na. Uy, alam mo, totoo yan yung sinabi ni Jeff Tads. Ano?
Kasi Sir Jojo, may pinapasok siya minsan ng mga establishmento. Oo, diba? Pati bus, yung libre na. Oo, lahat nakita mo yun? niya yung tao, diba? Oo. Alam mo, laking tulong nun. Bakit hindi gawin nun ng mga local governments? Diba? O kaya, yung mga ano natin, yung mga, diba, namimigay din naman tayo po ng ayuda, no? Oo. Bakit hindi nyo po biglang pasukin yung mga, ano, yung restaurant, diba? Tapos bayaran yung bills. Pasukin ka naman sa gobyerno. Lagot ka. Kayong mga kongresista. Welcome. Welcome by Bex Batal. Bayaran ko yan. Yung 24 senador, welcome. Talaga? Pati yung mga Merly? O pwede na. Bakit ba? Kakayanin yun. Kapitana, may lechon na ba si Sir Jojo sa'yo? Wala. Diba? Ayan, malay mo naman. Malay mo, diba? Oo. Sabi malay nito mo hindi lechon. Malay mo mag-cash. Sabi ni Rena. Tignan mo, ho. Sabi ni Rena. Basta doon ako sa panlasa ni Tita Cora, legit. Oo. Natikman mo din ba, Rena? Rena, nakainom ka rin ba? Nabigyan ka rin ba? Teka, for Becky. Kamusta naman yung pagkain mo? Ha? Masarap. Totoo ba? Oo. Siyempre, nagbayad ka eh. Nasarapan ako. Oo. Diba? At least worth it naman. Hindi ko binabayaran ng isang bagay. Natulungan mo siya kasi, diba, kumita siya. Oo. Naging generous din naman siya sa akin. Oo. Parang hindi lang one-sided ang friendship. Pero yun nga lang, masama yung loob ko nung... balita ko, hindi lang yun ang pinabayad sa'yo, diba? Ay, naku, tigilan mo na. Grabe yung balita mo, Pati yung other services. Gano'n. Bakla naman. Kasi tinatanong ni Sisa, nagbayad ka ba doon? Oo, nagbayad ako. Pero mas classic yung yung inutusan mo lang magpadala sa nanay mo. Hoy! Akala niya kanya. Ibang tao na yan, ha? Baka isipin nila siya. Hindi, iba to. Yung inutusan mo kasi magpadala sa nanay mo, akala niya kanya. Tama na. Hindi mo naman nilinaw kasi. Jesus. Bakla ka. At yan po ang kabuuan. Alam mo, araw-araw na lang ako ang nagpo-posing ng baklitas. Kasi sa huling part, pero enough na kayo ba? Enough na. Tama na yun. Oo. Public apology na, and-explain na niya yung side niya. Lahat naman po tayo nakakaintindi at nasa wastong gulang na para maintindihan na. At Tagalog naman po niyang sinabi. Oo. At saka, yung next pa dito, diba, ay hindi ko na po alam. Tsaka malay niyo baka magsama-sama kami. Oo. Diba, sa mga susunod. Diba kasi, malay mo naman, magbalik ang baklita sa podcast. Diba? Diba? So, malalaman niyo yan sa mga susunod na mga araw. Diba? Sabi dito, enough na kayo, Bob, kay Akab naman. Mga bakla kayo. Tigilan niyo na ako. Oo nga. Hindi na bumalik yung 2K. Mag-review ka. Ha? Mag-review ka. Ako din? Oo, doon sa 2K. Tas, yung inutusan mo nga kasi. ipa-Gcash mo na lang, parang 3 araw, wala pa. Wala na akong time, Nak. Baka 3 araw offline. Wala daw kasi doon sa, 11-11. Oo. Anong wala? Bakit hindi? May kiosk doon, di ba? Isang taon na ngayon, Nak. May interest na yun. Kaya nga, Nak, hindi kita binablock kasi may hoping pa din ako 2K din yun. Pero wala akong masamang tinapay. Nako, mahal ko kayo. Diba? Talaga ba? Oo. Ayoko na nagdadala ng galit, alam mo yan. Oo naman. Diba? Nagsha-shutdown ako kapag halimbawa. Pag naiinis na ako sa tao, yan na lang kita, bahala ka na. Oo. Ganun na lang. Ay! Pag nagagalit ka, kumakalat yung mga eyeliner. Sige. Uy, minayday mo yun, Di ko rin alam, ba't di ko nabura? Ay, hindi alam ng tao yun. Kaya hindi ako gumagawa ng kwento. Enough na kayo, Bob. Enough na din tayo kay Tita Cora. Tita Cora, ask ko lang, kung totoo ba na kapatid nyo si Papa Jackson? Oo. Oo. Yun. Oo, kapatid dapat ko po. With full conviction. Oo! Ganon. Oo! Yeah! Huy! Oo! Bagyo! Quezon City! Paano
alam na tayo, OT na tayo, over-OT na tayo. Oo, kakanta pa si Mr. Marco Season. Correct. Anyways, mga pangga, maraming salamat po. Bukas magkatsikahan, magkabalitaan na naman tayo para sa mga umaatikabong balita na aming masasagap sa aming kapaligiran. Muli po ako po si Kapitana Sisa. At ako naman si Tita Cora! At ito ang Balita sa Boom! And we are still same, pero iba. Tuloy-tuloy pa rin mo ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo. Sabihin mo! Galit ka, Mars. Hi Pangga! Ako po si Gandang Kara and don't forget to follow us sa lahat ng mga social media platforms namin at Energy FM 106.7 sa Facebook, sa Twitter, Instagram, YouTube, and TikTok. At samahan mo na rin ako sa aking programang Hot Stories na lagi po akong live 12 noon hanggang 3 p.m. sa TikTok Live or sa Facebook Live. Ako po nag-iisang chicks ng radyo, si Gandang Kara. Pangga, wag mo sabihin radyo, sabihin mo Energy!